101.7 Energy FM. Bangga, wag mo sabihing radyo, sabihin mo. Tawang-tawa ako, Mare, kasi di ba antok na ako. Oo. Tapos nagja-jumble yung mga salitang nababasa ko. Parang ito, flower ni Beauty Gonzales, nag-viral, aswang na si Norma. Ano daw? Asawa! Hindi aswang! Paano naging aswang? Sorry na, alam mo, ganyan yung nagagawa kapag hindi sapat yung tulog mo, kaya matulog po kayo. Oo, kaya na sinasabi ko sa maayos. inyo mga pangga, wag nyo nang pagpuyatan niyan. True, wala lang, share ko lang talaga. Ang hirap diba kapag puyat? Oo, Mare, ang hirap din kapag wala kang gising. Kaya mas okay na walang tulog kesa walang gising. Magandang umaga. Ito na po ang pinakahihintay ng lahat. Kapag gantong oras, Mare, dapat alam na nila yan. Oo, dapat automatic yan. Uy, iba yun. Automatic na yan. Huwag natin gagawin yun. Eto na nga, sa mga mga nating job, may pinagdaraanan. Nandito lang kami para ikay pagtawanan. Hindi. Oy, Mare, in fairness naman, nakakatulong tayo sa mga tao. Oo naman, Mare, napapagaan natin ang kanilang pinagdaraanan. Truly. And of course, kung gusto mo pa rin mag-send ng story, araw-araw namin sinasabi to, punta ka lang sa aming Facebook page. Tapos, i-message mo kami ng bonggang-bongga. Tapos yun, dapat yung unang line ay lihim ng liham. Correct! At live na po nga tayo ngayon. Ano daw? Isa ka rin eh. Inis ka eh. Nakapagkape naman ako. Oo. Pero ayun na nga, live na rin na tayo ngayon sa ating Facebook page. Energy FM Kuya ko lang yung puyat. 106.7. Nakakaloka ka. Hello po sa inyong lahat. Ako punta na kayo dyan para makita nyo po kami. Oo, Puyat makita man- nyo naman yung kagandahan Oo. namin dalawa ngayon. Puyat man kami, hindi naman masyadong halata. Di Oo. ba rin ang puyat, at least maganda. Truly. Ay, sana Ayan. maganda rin ang araw mo ngayon, Pangga. At sana maganda rin ang pinagdaraanan mo ngayon dyan sa may EDSA. Traffic. Uy, iba na naman to na Nakakaloka. sinabi ko. Ewan ko sa'yo Views and opinions sa Piska. Ito na tayo. Ito nga, Mare, di sana maganda rin yung pinagdadaanan ng letter sender natin. Oo. I wish I could say that, but no, it's not. It's Oo. not maganda, Mare. Ay, naku, Mari, gusto ko na rin yung pagtawanan. At bigyan siya ng advice. Okay. In fairness naman. Sige na, wag na natin patagalin to, Mars. 9:06 na po ng umaga. Ito na po ang Lihim ng Liham! Lihim ng liham. Paghanga, pagkayamot, at pagkasabik. Damdamin hindi masambit, sulyap na may pag-ibig at walang buwang sa bibig. Iluluha na lang ba o sa liham ilalakip? Here we are, face to Lihim ng liham. 'cause there's nothing I can do to keep from loving you. Mahal kong Lindsay at Iska. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Ali. Palagi po akong nakikinig sa Lihim ng Liham simula po nung kinuwento sa akin ng kaibigan ko ang tungkol sa programa ninyo. Uy, ang dami na re-recruit sa atin, ah. True. Fairness. Sana po mabigyan niyo po ako ng idea sa kung anong dapat kong gawin sa problema ko. I am currently in pain right now at hindi ako makatulog sa bigat ng pakiramdam ko. Lindsay at Iska, my ex and I broke up 6 days ago because of me. Ako po ang dahilan. Nagpataasan kami ng pride. Masama ang loob, hindi dahil sa kanya, kundi dahil sa sitwasyon naming dalawa. Dati, kapag hindi ako nagre-reply, mini-message niya pa rin ako kahit sabihin kong wag niya na akong kausapin. Siguro para sa iba mababaw lang. Pero para sa akin, sobrang sakit na sabihan ka na hindi ko siya kayang suportahan sa mga gusto niyang gawin. Nakatulad lang ako ng mga taong nag-aalis sa kanya ng kanyang happiness o kasiyahan. Nasasaktan ako ngayon dahil kaya niya akong tiisin.
Gusto kong magsabi sa kanya pero para saan pa? Hinahayaan niya na akong matulog ng may sama ng loob. Gusto ko nang bumalik kami sa dati pero kung mahal niya talaga ako, di ba? Kung mahal niya talaga ako, hindi niya hahayaang umabot kami sa ganito. Nakakalungkot din dahil sinabi ko na sa sarili ko na huli na siya. Ayaw ko nang kumilala pa ng iba. May mga plano na rin po kami. Para sa'yo, Jo, pasensya na kung umabot tayo sa ganito. Sorry kung feeling ko hindi kita sinusuportahan sa mga gusto mo. Sorry kung pinagtulakan kita palayo. Hindi ko ginusto yun. Maniwala ka sana. Maraming salamat po, Lindsay at Iska. Sana po matulungan ninyo ako. Muli, ako si Ali at ito ang lihim ng aking liham. Lihim ng liham. Hey, Ali. Hi, Ali. Masakit naman talaga, Mare, na hindi na kayo katulad ng dati. Yeah. Pero gusto ko lang i-point out kasi na may ganitong ugali tayong mga babae, di ba? True. Nasasabihin natin sa mga lalaki na, hindi, wag mo muna ako kausapin. Wag ka muna mag-reply sa akin, wag ka magparamdam. Pero hinahanap-hanap natin. Pahabol effect. Di ba? Ito yung minsan yung toxic na kaugalian nating mga kababaihan. Correct. Well, tayong mga babae kasi gusto natin yung sinusuyo tayo. Yun naman talaga. Di ba? Gusto natin hinahabol tayo. Gusto natin True. feeling maganda tayo kahit di naman. May ganyan kang experience, Mare. Oo, Mare. Yung nagpahabol ka pero wala sa lugar. Di ba? Nagpahabol ako tapos di talaga ako hinabol. Seryoso ba? Kwento. Hindi, nakahinabol naman ako, Mare. Pero mga after 2 days, 3 days. Uy, grabe naman. Hindi, siguro, Mare, parang gusto lang din niya ng space. Oo. Siguro hinanap lang din niya yung sarili niya, Oo. ganon. Siguro tinry lang din niya kung kaya ba niya na mawala ako sa buhay niya. Nag-cool down muna siya. Oo. Nag-reflect muna on things. Pero in fairness, Mare, congratulations naman sa mga lalaking ganon, di ba? Na umalis, pero bumalik din kasi nahanap talaga nila yung person nila. Oo. Nahanap nila yung peace nila at hindi sila mapapanatag kapag wala yung babaeng yon sa buhay nila. Pero kasi, Mare, sa sitwasyon neto ng ating letter sender na Oo. si Ali, binitawan na siya eh. Oo. Siguro ilang beses niya nang ginawa to. At tuwing ginagawa niya to, walang nagaganap na maayos. Hindi Oo. siya nasusolusyonan na maayos. Kwento ko lang din, nangyari na sa akin yan. Yung tipong nagpahabol ako. Tapos? Ang kwento dito, nag-away kami sa loob ng sasakyan. Sasakyan ko. Oy, gusto ko yan. Yung mga ganyan eksena sa sakyan. Nasa gitna kami ng traffic, Mare. tapos? Tapos sobrang galit ko, lumabas ako, tapos nag-walk out ako, naglakad ako sa kalagitnaan ng highway. Oo. Tapos malaman-laman, parang ma-realize ko, teka lang, sasakyan ko yun, bakit ako yung bumaba? Oo nga, Mare. Gusto ko lagi eksena eh. So wala siyang choice, di niya na ako makita kasi nga sobrang traffic. Pagbaba ko kung saan na lang ako sumuot, ganyan. Na mali din, syempre Oo. dahil hindi ko alam kung safe. Pero yun nga, hinanap niya ako, umikot siya ng umikot. Hanggang sa, ayun na nga, naging okay kami. Pero na-realize ko nga, yun yung pinaka-mistake ko. Teka lang, hindi ka bababa sa sarili mong sasakyan. Oo. Umalis ka dyan, sasakyan ko yan, kayo bumaba. Baka ikarlap na yun, Mare. Hindi naman, pero mali lang yun. Pero yun nga, the thing is, bumawi. Oo, Hinanap Mare. ako agad. Tsaka minsan talaga kailangan natin mag-walk away. Oo. Alam mo yun, para hindi magkaroon pa ng tensyon. Mm-mm. Pero kapag ganun, huwag kayong aasa na susuyuin agad kayo, Diba? na habulin ka agad kayo. Oo. Kasi mindset natin yan na tayo mga babae, dapat ganito, ganyan. Oo. Eh paano kapag tayo yung mali? Oo. Paano kapag tayo yung may kasalanan? Ako, Mari, alam mo ba, nagwo-walk out ako kasi kilala ko yung sarili ko. Oo. Na sisigaw ako at the top of my lungs, tapos kung ano-anong ibabato ko kapag sobrang galit ko eh. Talaga? Kaya natuto na lang talaga ako na mag-walk out kapag sobra-sobra na akong galit. Kasi alam mo, ako yung nasasaktan kapag Oo. Ako yung nasasaktan kapag nagagalit ako kasi sobrang, sigaw ako ng sigaw hanggang sa na-strain yung boses Boses ko. mo. Ako yung mawawalan, Ng te. trabaho. Ako yung, di ba? Ako yung lugi
lugi dito, tapos after nun parang sobrang drain ka, Oo. sobrang pagod ka. Ang ginawa mo lang naman, sumigaw. At ang masakit dito, Mare, sumigaw ka na sumigaw, ang dami mong sinabi, tapos yung lalaki tahimik lang. Oo. Kasi hindi sila nakikipagsabayan at ugali talaga nila yan. May ibang ganyan. Oo, pero Sana yung iba all lang- tahimik, yung iba nakikipagsabayan, Mare. Correct! Kung galit ka, mas galit sila. Oo, tapos hanggang sa mag-aaway na lang kayo, tapos the thing is, magkakamurahan kayo, na Oo. hindi maganda kapag, paminsan-minsan, di ba, yung friction, importante din na nangyayari. Mm-mm. Para malaman mo na, uy, ano ba, susundan ko ba siya? Importante ba siya sa akin? Oo. I-workout ba namin to? Kaso, minsan kapag sobrang nagkakasakitan na kayo with words, Mm-mm. ganyan, medyo mahirap yun, di ba? Mahirap bawiin Oo. yun eh. Yun yung mahirap kalimutan. Correct ka dyan, Mare. Kasi yung mga pasa kapag binugbog ka, gagaling yan eh. Uy, ayaw natin ang Yung mga bali ng Ayaw buto, natin ng maghihilom yan eh. ganyan. Pero yung sakit ng salita na sinabi sa'yo, Correct. yun ang hindi mo makakalimutan. Alam mo, Mare, ganyan din ako. Oh, diba? Hindi ko makalimutan yung mga sinabi nyo sa akin. Oo. Makakalimutan ko yung birthday mo, Oo. anniversary natin, makakalimutan ko yan. Pero yung mga sinabi mo sa akin, October Negative. 12, 2020, Diba? hindi ko makakalimutan yan. Lahat ng negative, well, gano'n naman daw talaga ang mga tao. Like, talaga nakaprogram yung isip natin na mas tatandaan natin yung mga bagay na negative or mga bagay na nakakasakit sa atin. Totoo. Ganun talaga yan. So, ikaw ate, feeling ko, ang nangyari dito, Mare, feeling ko, napagod na lang yung lalaki. Yung lalaki, totoo yan. At saka kay Alien, eto nga napakinggan namin yung letter mo na umaasa ka pa rin na sana magkabalikan kayong dalawa. Oh. Siguro sa ngayon, Ali, wag mo munang isipin na magre-reconcile kayong dalawa. Alam ko masakit, Mare. Tsaka Oo. pag bagong breakup ka, gusto mo taga magkabalikan kayo kagad eh. Kung ikaw si Ali, anong gagawin mo? Alam mo, mababaliw rin ako kung ako yan, bilang Iskat, bilang Lexa. Ano ka? As in, talagang ipapursue mo siya agad-agad after ng breakup? Alam mo, Mari, ako hindi. Para natutunan ko na lang na okay, naghiwalay tayo. Sige, hindi mo na kita kukulitin. Kasi may mga lalaki na ayaw rin nila na kinukulit sila. Kasi Kahit, alam mo, ikaw yung mali. oo, Mari. Seryoso? Hindi, kung ako yung mali, magsusorry ako. Oo. Tapos, siguro itatry ko na bumawi. Pero minsan kasi may mga lalaki na tinatry mong bumawi pero ayaw nilang tanggapin. Ito yung mga pagkakataon na pagod na talaga sila at ubus na sila. Oh. At kapag naranasan ko yun, Mari, or na-realize ko yun, naramdaman ko yun, Naubos na siya. ganun. correct, syempre alam ko rin naman yung value ko. Kung ayaw niya na akong tanggapin, di, wag naman sana. Aminin mo, nakakapagod din kasi, di ba? May mga pagkakataon kasi na hindi naman natin sinasadyang magkamali. Oo, Mari. At naniniwala ka, Mare, Diba? na paulit-ulit kang nagkakamali. Minsan hindi ka kasi natututo. Correct. Di ba? Oo, nobody's perfect naman. Panggalam ko naman na lahat tayo merong kapangitan sa ugali natin, na may mga mali tayong ginagawa. Pero kasi, kaya nga nagkaroon ng history repeats itself. Oo. Diba? Alam natin yung lesson, pero hindi natin ginagawa. At dahil sa pagkakamali niya, nakakasakit tayo. Hindi natin alam na paulit-ulit na palang ini-endure ng partner natin kung ano yung nangyayari. Oo, Mari. Hanggang sa mauubos na lang sila. At ikaw, gusto mo pa mag-sorry, gusto pa pang ma-workout, pero ubos na sila, wala ka nang magagawa. Hindi porkit palagi ka nilang pinapatawad, Oo. palagi nila tinatanggap yung sorry mo, ganun na lang habang buhay. May Oo. limit din ang mga tao. Oo. Lalong-lalo yung mga lalaki. O kaya minsan, Mare, alam mo yung, alam mong nagkamali ka ng paulit-ulit at alam mong nasaktan mo yung tao, pero dahil ikaw din mismo sa sarili mo, pagod ka na, ayaw mo na lang umeffort. Oo, di ba Parang let titigil it ka be na lang. Let it be na lang. Totoo, tapos pataasan talaga kayo ng pride. Pataasan kayo ng ihi. Oo. Yun ang mahirap, Mari, kapag wala nagpagkumbaba sa inyong dalawa. Oo. Alam mo, feeling ko kapag wala nang nagpapakumbaba or wala nang nagbabow down sa dalawang mag-partner, feeling ko patapos na yung relasyon. Oo, yun nga. End na yan kasi ayaw na nilang umeffort. Ando na sila sa sa credits na. Inaantay na lang natin yung mga Oo, bloopers. Diba? Feeling ko patapos na. It's either siya, yung partner mo patapos na, or ikaw patapos na. Pero isa sa inyo definitely, wala na. Oo, pagod Pabitaw na. na. Pabitaw na. Oo, katulad na ito kay Ali. Kaya naman, Ali, kung ikaw ay nakikinig ngayon, and of course, alam ko nakikinig ka ngayon, kasi inaantay mo yung advice namin sa'yo, siguro mag-lie low ka lang din muna sa iyong ex-boyfriend. Kasi may mga lalaki rin talaga na gusto nilang lumayo muna para hindi ka na rin masaktan. Oo. Siguro pag nilay-nilayan mo muna, pag isip-isipan mo muna kung ano binagawa mong mali. At yung pride mo, dapat ibaba mo yan. Baba mo yan, Ting. Oo, parang panty yan. Walang mangyayari kung di mo ibababa. Hoy! Ako, medyo ang pinaka tumatak sa akin na part, Mare, dyan, naka-open sa'yo, yung kung mahal niya ako.
bakit ikaw hindi mo ba siya mahal? Yun nga, Mare. Bakit siya yung lagi mong hinihintay? Oo. Bakit hindi ikaw yung gumawa ng paraan para magkaayos kayo? Kampante kasi siya, Mari. Yun ang mahirap sa Diba? atin. Kapag masyado tayong complacent, kapag masyado tayong kampante na mahal tayo ng partners natin, hinahayaan na lang natin na ganun ang mangyari. At feeling natin privileged tayo. Bakit? Feeling natin entitled tayo sa lahat ng bagay kasi mahal nila tayo. Kung mahal niya ako. Kasi Diba? kung ako yan, sa totoo lang ha, uulit-ulitin ko yung paghabol sa kanya. Diba? Lalo na kung alam ko na ako yung mali, magsasorry Oo. ako at hahabulin ko siya ng hahabulin. Kasi it's not about him loving me more than I love him. It's about me loving him more than anything else. Correct. At yung relationship talaga should really matter. Hindi yung kayong dalawa lang kung Oo. ano yung gusto mo, yun lang yung gusto mo, kung anong gusto niya, yun lang yung gusto mo. Kung dapat lagi niyong inuuna yung relationship ninyong dalawa. At din yun, Mare, Ali, paano kapag binalik namin sa yung tanong, Mm-mm. kung mahal mo siya, bakit ka ganyan? Kaya nga, di ba? Ikaw, bakit di mo ba siya ganun kamahal para Oo. i-chase siya at mag-sorry at bumawi sa mga pagkakamali mo? Eh, alam mo naman na ikaw yung may pagkakamali. Minsan talaga ang mga babae, oo, entitled tayo sa lahat ng bagay. Feeling natin yan, ang ganda natin, main character eh. Pero minsan talaga kailangan tayo yung unang mag-sorry. Oo. Kapag sumasobra na tayo, Oo. at hindi masama mag-sorry kapag nakasakit ka ng damdamin ng ibang tao. Oo. Lalong-lalo na ng partner mo. Correct. Mas importante ba yung ikaw yung tama kesa sa Oo. magkaayos tayong dalawa? Alam mo, Mare, sa lahat ng relasyon, kung ako lang din, kung magkakajowa ako, Hmm. hindi ko napipiliin maging tama kung mawawala siya sa akin. Ganun naman talaga. Diba? You should always put the relationship first before anything else. Before your feeling or yung feeling niya. Diba kapag ako Yun nagkajowa, muna. okay, mali ako, okay tayo dyan! Eh, pero Piliin magkakabati natin. tayo. Diba? Minsan kailangan natin piliin yung battles natin. Correct! Sabi nga ni Pauline Luna, nung in-interview siya doon sa relationship nila or marriage nila ni Vic Soto, minsan yung mga maliliit na bagay, huwag nyo nang pansinin. Yung mga Oo. maliliit na problema, huwag nyo nang pansinin. At wag nang palakihin. Diba? Siguro okay lang na ayusin siya, solusyonahin, pero wag nang palakihin kasi dyan tayo Totoo. magagaling. Diba? Maliit na bagay, papatungan natin ang mga dating problema, True. mag-historical na naman tayo mga babae, hanggang boom, magpatong-patong na ang lahat sa sabog. Diba? So, yun, dapat laging una yung relationship, yung paraan para tumagal kayong Oo. dalawa, para At saka alam mo yun, every 15 minutes or every minute na galit kayo sa isa't isa is 1 minute wasted. Na Yun dapat nga. masaya kayong dalawa, di ba? Halimbawa, yung buong araw na yun na nagpapataasan kayo ng pride, dapat ngayon nag-ano kayo, nagkukulitan kayo, nagkikilitian kayo, gusto ko kumakain, ikilitian. di ba? Kumakain kayo together or nagde-date kayo. Eh kaso dahil nga sa mataas ang pride ninyong dalawa, wala nang nangyari. Correct! At the Negative. more na nasasaktan yung partner mo, the more na napapalayo yung puso niya sa'yo. Ay, oh my God. Hindi man mabawasan yung pagmamahal niya, nalalayo siya. Oo. Ganun lang yun. Ang sabi naman ni Dog Kramer sa marriage nila ni, di ba? Ang dami ko alam na Kakanood mo na mga vlog yan. Sabi niya, huwag niyong sanayin na merong space in between you and your partner. Huwag niyo Correct. sanayin na hindi kayo nag-uusap. Totoo yun. Kasi minsan kapag nasanay, yun na yung nagiging daan para magkalayo talaga kayo. At hanggang sa masanay na lang talaga kayo na you don't need each other anymore. Naku, Ganon. yan ang mahirap sa isang relationship kapag nasanay na kayo na wala ang isa't isa. Oo. Kasi mahirap ang hawakan, Mari, pagmamahal nyo lang dalawa eh. Alam kong hindi yan maisasalba ng pagmamahal lang. Kasi maraming factors para magstay ka sa isang relasyon. At kasama na doon yung pagpapatawad nyo sa isa't isa. Oo, para maging strong ang relationship, para, alam mo yun, tumagal kayo, you have to have respect, love, Correct. and match yung lifestyle, and so on and so forth. Ang daming factors. Oo, hindi lahat ng laban dapat ipanalo mo. Minsan kailangan matalo ka. Oo. Kasi sa bandang dulo, alam ko magiging masaya ka rin. Oo, totoo yan. Tsaka sabi nga nila, di ba, choose peace over being right. Correct. Oo, tulad na sinabi ng partner ko kanina, kasi aanhin mo pa yung tama ka nga, pero wala ka naman jowa. Totoo. Nanalo ka nga sa argument ninyong dalawa, pero goodbye jowa O naman. paano ka na mag-isa ka naman ngayon? Oo. Di ba? Tapos magsisisi ka, iiyak-iyak ka. Eh, di ba mas pinili mo maging tama? Huwag mo hayaan mawala sa'yo ang taong mahal mo dahil lang sa pride mo. Trolley. Oh, ang pride, mahirap yan lunukin, lalo na kapag bareta. Pero alam mo, naniniwala ka, and it takes a lot of training, Mare, and Oo. experience bago mo ma-realize na, hindi, bahala na yung Totoo pride yan. ko, wala na akong pride. Totoo Kailangan yun. dumaan ka muna sa maraming experiences bago mo maibaba totally yung pride. Oo, sa matinding pagsubok at obstacle course. Oo, di ba? Ay, nako, at ito pagsubok para sa amin to, actually, 9:23 na eh. Ay nako mga pangga, maraming salamat sa iyo Ali ha, sa pagpapadala ng iyong lihim ng
ng liham at maraming salamat sa ating mga panggana nakatutok sa atin ngayon. Siyempre naman, ako po ang girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay. Lindsay. Mwah! At kasama at kapiling niyo pa rin ang nag-iisang Mayora nyo sa Radyo Mayora Iska. At tayo pa rin po ang number 1, 06.7 Energy FM. Pangga, wag mo sabihing radyo, sabihin mo. Energy!